Nagpakasal ako sa isang mayamang lalaki na 15 taon ang tanda sa akin. Ang rason kasi hindi ako makakaanak. Pero makalipas ang 2 buwan, nagsimula akong masuka tuwing umaga. Sabi nga, doktor pagkatapos akong suriin. Kambal daw ang ipinagbubuntis ko. Noong taon na nagpakasal kami ni Richard. Kakatuntong ko lang ng 26. Siya naman, 41. Mayaman talaga siya. Hindi yung nagpapanggap lang na may pera o nagyayabang. Nang malaman ito ng ex-husband kong si Anton, halos makulay berde siya sa sobrang inis. Si Anton ang unang lalaki sa buhay ko. 6 na taon kaming naging makasintahan. 3 taon kaming nagsama bilang mag-asawa. 9 na taon ngang kabataan ko ang nawilang sa wala. At ang dahilan ngang lahat hindi ako makabuo, kaysa isang tagapagmanapa naman si Anton sa 3 henerasyon nga pamilya nila. Minsan, padabog na ibinagsak ngang nanay niya. Ang resultang ultrasound ko sa lamesa. May problema ang matris mo. Tifoma. Sabi niya, sa lagay mong iyan. Hinding-hindi ka mabubuntis. Hindi ako naiyak. Sa mga panahong iyon. Nakalimutan ko na kung paano umiyak. Ako mismo ang kumuha NG, medical report ko, bilateral salpingitis plus endometriosis. Ang deming medical terms na kung isasalin sa salitang, maintindihan neting lahat. Baog daf ako. Tinawag ako ang biyenan ko na walang kwenta. Bakit daw sila mag-alaga ng manok na hindi naman nangingitlog sa bahay nila? Nakayuko lang si Anton at walang imik. Tahimik na sumasang-ayon. Nung araw na nag-impake ako ngamit, nakatayo lang silang mag-ina sa pinto. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko, paangising biyenan ko, 24 na taong gulang ako nang maghiwalay kami. Umuwi ako sa bahay nga magulang ko. Walang sinabi si mama, tahimik lang din si papa. Pero ang tingin ng manugang nila. Yung asawa ngang, nakababata kong kapatid? Napakatalim. Ramdam ko ang ibig sabihin ng tingin na iyon. Pabigat. Bumalik ang hiwalay na asawa. Sino na naman ang bubuhay sa kanya ngayon? Isang araw. Palihim na inabutan ako ni mama ng 2,000 piso. Nangingini ang makamay niya. Kinuha ko ang pera. Sabi ko, hindi ako magpapabaya. May kamayat pa ako. Hindi ako mamamatay sa gutom. Sa loob ngang 2 taon, kung ano-anong trabaho ang pinasok ko. Naging cashier sa supermarket. Tumulong sa pinsan ko na magbenta ngang ukay-ukay sa palengke. Naktrabaho sa parlor. Tagalinis ang muha. Kumikita ako ng 32,000 kada buwan. 8,000 dun. Pambayat sa inupahan kong kwarto. Tipit na tipit ako sa lahat ng bagay. Minsan, hindi ako makatulog sa gabi. Nakahiga lang ako sa maingay na kama at nag-isip ito na ba yun tapos, na ba ang buhay ko walang nagmamahal? Walang anak, wala pa nga akong 30 taong gulang, pero pakiramdam ko, nahatulan na ako ng bitay hanggang sa ipinakilala ako ni Tita Lenny kay Richard. Sabi niya, medyo may edad na raf, pero maganda ang buhay. Wala siyang anak. Sumama raw sa iba ang dating asawa. Hindi issue sa kanya kung hiwalay ako at hindi magkakaanak. Pakisipan mo. Sabi ni Tita. 1 linggo ko iyong pinag-isipan. Sa unang pakikita namin. Nakasuot si Richard ng dark blue na jacket. May mga puting buho na rin siya. Mukha siyang mas matanda sa edad niya. Pero mahinahon siyang magsalita at palaging nakangiti. Sa restaurant, iniyurong niya sa akin ang menu. Umu-order ka na kahit anong gusto mo. Pinili ko yung pinakamura. Pansit canton at lumpiang toge. Tiningnan niya ako at nagdagdag pa siya. Mega, order. Inihaw na salmon. Pork barbecue. At kung ano-ano pa, ang dami naman po.
Baka hindi natin maubos. Sabi ko, okay lang. Pwede namang i-take out ang tira. Sagot niya. 2 oras kaming nag-usap habang kumakain. Nakwento siya tungkol sa sarili niya. May negosyo siya sa construction materials. Nagsimula raw siya sa wala. Mahirap lang. Pero unti-unting umasenso para sa ex-wife niya. Matanda at boring daw siya kaya sumama sa isang dancer. Kalmado lang siyang nakukwento. Parang buhay ng ibang tao ang pinag-usapan niya. Gusto raw niya ng pamilya. Gusto niyang kasama sa buhay na magpaparamdam sa kanyang init ng isang tahanan. Nabanggit din niya ang tungkol sa bata. Kung magkaroon, maganda. Kung wala, di ganyan talaga ang tadhana. Hindi ko ipipilit. Habang sinasabi niya iyon, nakatingin ako sa mga mata niya. Walang kasinungalingan. Naniwala ako. Nung oras na iyon, naniwala ako sa kanya makalipas ang 3 buwan. Nagpakasal kami. Walang grandiosong kasal. Civil wedding lang sa munisipyo. Tapos kumain sa labas kasama ang pamilya. Masaya ang mga magulang ko. Pati yung hipak ko. Masaya rin. Sa wakas, nawala na ang pabigat sa bahay. Nagbigay si Richard ng 1,800,000 piso sa mga magulang ko. Sa pamilya namin. Napakalaking pera nun. Sabi ni Mama, itatabi raw niya iyon para sa akin. Sabi ko, huwag na. Sa kanila, na iyon, wala na akong mahihiling pa. Pagkatapos ang kasal, lumipat ako sa bahay niya. 3 kwarto ang tsondo niya. Hindi naman sobrang luho. Pero napakalinis at maayos. Sabi niya, 2 beses sa isang buwan may pumupuntang tagalinis. Pero sa mga ordinaryong araw, siya na ang gumagawa ang gawaing bahay. Nagsimula akong mag-aral magluto. Dati, noong kami pa ni Anton, sinasabi ngang biyenan ko na pangit akong magluto kaya hindi niya ako pinapapasok sa kusina. Dito. Sinabi ko kan Richard na gusto kong matuto. Sabi niya, take your time. Naging tahimik ang unang buwan namin. Umalis si Richard na 7 umaga. Umuving 6 ngong gabi. Sa maghapon, nanonood lang ako na TV. Naglilinis. At nanonood ng cooking vlogs. Minsan nag-imbita siyang nga kaibigan. Ako ang nagluluto. Pinupuri nila si Richard. Nakahanap daw siya nga magandang asawa. Bata. Maganda. At masikaso. Sa bahay. Ngumingiti lang siya at hindi umiimik. Pero may isang bagay na bumabagabag sa akin. Hindi ako pinapahawak ni Richard sa cellphone niya. Hindi naman niya itinatago. Pero lagi itong nasa bulsa niya. Kahit naka-charge. Nakapatong lang ito sa side table niya. Minsan, naliligo siya tapos tumunog ang phone niya. Kinuha ko para ibigay sa kanya. Sa screen, may lumabas na notification mula sa isang messaging app. Babae ang profile picture. Hindi ko na nabasa ang buong message. Sumigaho na lang ako. Richard, may tumatawag sa iyo lumabas? Siyang banyo nang hindi pa tapos maligo. Nakatawalya lang at dali-daling kinuha ang phone sa akin. Wala ito. Spam lang. Sabi niya. Hindi ko na lang pinansin noong una. Pero habang tumatagal, palagi ko na iyong naisip. Pero tuloy lang ang buhay. Hindi ko naman pwedeng pagdudahan ang lahat dahil lang sa isang text message. Diba? Sa mga panahong iyon, pakiramdam ko, napakapanatak ng buhay ko. Akala ko ganito na ang makikangtakbo ng buhay ko hanggang sa pagtanda. May bahay. May asawa. Hindi na masyadong mahalaga kung walang anak. Pero iba pala ang planong tadhana. Sa 2 buwan namin. Nawalan akong gana sa pagkain.
Akala ko nung una, naninibago lang ako sa paligid. Hanggang sa nasusuka na ako makakita lang mamantikang pakain. Tuwing umaka, nasusuka ako hanggang sa maya na ako. Tinatanong ako ni Richard kung ano bang nangyayari sa akin. Sabi ko baka nasisira lang ang tiyan ko. Magpatingin ka na sa doktor. Payo niya. Binaliwala ko lang. Sabi ko mawawala rin ito. Lumipas pa ang 1 linggo. Isang umaga. Nagtutoothbrush. Ako. Pakalasap kong toothpaste. Nasuka agad akong asim. Nakaupo ako sa sahing banyo. Tumutulo ang luha ko. Hindi dahil masama ang pakiramdam ko. May pumasok kasing ideya sa isip ko. Hindi. Imposible. Sabing Dr. Bauga ko. Di ba pero hindi ako tinatantanan ng ideyang iyon. Palihim akong pumunta sa botika at bumili ng pregnancy test, 2 piraso. Uwi ko. Habang wala si Richard. Nakulong ako sa banyo. Nanginginig ang mga kamay ko. Nang lumabas ang 2 linya, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Baka pagkayong isa yung pangalawa ganun din. Imposible. Tumakbo ulit ako sa botika at bumili ng ibang brand. 2 linya pa rin, 10 minuto akong nakaupo lang sa inidoro. Blanko ang isip ko. Tapos tinawagan ko si Mama. Matagal siyang tahimik sa kabilang linya. Tapos nagtanong siya. Sigurado ka ba 3 beses ko nang sinek? Baka mali lang? Ang intindi mo dati hindi? Natahimik ulit si Mama. At saka nagsalita. Pumunta ka agad sa ospital. Magbablood test ka. Iyan ang pinakasigurado. Wala mo na akong sinabi. Kay Richard. Kinabukasan. Mag-isa akong nakapunta sa ospital. Nagbaschedule ako sa OBGYN. 2 oras akong naghintay. Nang matawag ang pangalan ko. Nagtanong ang doktor. Ano pong problema? Nag-positive po ang pregnancy test ko. Pero dati kasi akong nagpa-check up. Tapos sabi po nila. Alos imposible na akong mabuntis. Diningnan ng doktor ang luma kong records. Mukhang buntis nga kayo. Pero ultrasound lang ang makakapagsabi ng totoo. Matigas at malamig ang higaan sa ultrasound room. Humiga ako. Ang lamig ng device na ipinapahid sa tiyan ko. Matagal na nakatitik sa screen ang doktor. At saka lumingon sa akin. Congratulations. Kambal ang anak niyo. Ano po tanong ko? Parang nabingi ako. 2 bata. Parehong healthy at nagde-develop ng mayos. Sabi niyo hindi kayo makakaanak. Napakaswerte niyo naman. Pagupo ko. Bigla na lang, bumuhos ang mga luha ko. Hindi ko mapigilan. Akala ngang doktor umiyak ako sa tuwa. Inabutan pa niya akong tissue. Huwag na, kayong umiyak. Masama iyan sa mga bata. Sabi niya, paano niya malalaman kung ano ang nasa likod ng maluhang iyon? Lumabas ako nga ospital bit-bit ang resulta ng ultrasound. Nakatayo ako sa hilid kalsada. Nasisilaw sa araw. Paulit-ulit kong binabasa ang papel. Wala akong maintindihang ibang salita kundi isa lang kambal. Kambal paano naging possible ito sabi nila hinding-hindi na ako makakaanak. Ano yung nga sinabi ngang, biyenan ko dati, para saan yung lahat ng panghihiyang tinitis ko sa loob ngang 9 na taon. Yung nga araw na, nakaluhod akong naglalampaso ngang sahig. Yung magabi na umiyak ako sa unan ko. Yung inggit na nararamdaman ko tuwing nakakakita, ako nga bata. Walang kwenta ang lahat ng iyon. Napaupo ako sa tabing kalsada. Mukha akong balif. Umiyak na natatawa. Pagkatapos kong umiyak. Itinago ko ang resulta sa bag ko. Hindi muna ako umuwi. Naglakad-lakad ako. Pumasok ako sa isang baby store. Ang daming malilit na damit. Mga sapatos na kulay pink at blue. Kasinlaki lang ang palat ko.
Matagal ko iyong tinitigan. May hinahanap po ba kayo tanong ng sales lady? Wala po. Tumitingin lang. May reregaluhan po ba kayo nakangiti niyang tanong? Para sa anak ko? Sagot ko. Tiningnan niya ang tiyan ko. Ilang buwan na po? 2 buwan pa lang. Ay. Maaga pa po pala? Congratulations po, bumili ako ng isang pares na maliit na pink na sapatos. Uwi ko. Iniisip ko kung paano sasabihin kay Richard. Matutuwa kaya siya? Baka isipin niya na niloloko ko siya. Baka isipin niya na hindi sa kanya ang bata. Natakot ako sa sarili kong naisip. Hindi ko iyon naisip kahit kailan. Pero baka ganun ang isipin ng iba. 2 buwan pa lang kaming kasal tapos buntis na agad ako. At kambal pa. Sinong hindi magdududa? Pero wala na akong pakialam pag-uwi ni Richard kinagabihan. Nakapahanda na akong hapunan. Umupo siya. Sumubong ang 2 beses. Tapos tumingin sa akin. Kamusta ka, parang matamlay ka? Nakpunta ka ba sa Dr. Opo? Sagot ko. Anong sabi, buntis ako? Napatihil sa aire ang tinidor niya. Nakatingin sa akin na may halong gulat. Parang hindi niya narinig ng maayos. Agad kong nilabas ang resultangan ultrasound at inabot sa kanya. Kinuha niya. Matagal niyang tinitigan. Salubong ang mga kilay. Kumabok ng malakas ang dibdib ko. Akala ko hindi siya naniniwala. Kambal tanong niya. Opo. Ibinaba niya ang papel. Tumingin sa akin. At unti-anting namula ang mga mata niya. Hindi siya galit. Ano ba itong emosyong pinipigilan niya? Tumayo siya. Pumunta sa bintana at tumalikot. Narinig ko siyang suminghot. Nang humarap siya. Basa ang mga mata niya, sinabi niya, ang masalitang hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Hindi ko akalaing sa buhay kong ito magiging tatay pa ako. Doon. Bumuhos na naman ang maga. Luha ko. Lumapit siya at mahigpit akong niyakap. Nahirapan ka ba, sabi niya? Huwag ka nang magluto. Kukuha ako nga sa bahay. Huwag na. Hindi naman ako marta sa katawan. Hindi puwede. 3 buhay na ang daladala mo ngayon? Noong gabing iyon. Siguro nakasampung tawag siya sa nanay niya, sa kapatid niya, sa probinsya, sa mga business partners niya. Isa lang ang sinasabi niya, buntis ang asawa ko. Campbell, parang nanalo ngang 500 milyon sa loto ang boses niya. Nakaupo lang ako sa tabi niya. Halo-halo ang nararamdaman ko. Masaya siya. Totoong masaya siya. Hindi siya nagpapanggap, pero ang tinik sa puso ko. Hindi pa rin nawawala. Hindi ako makatulog sa gabi. Isang tanong ang paikot-ikot sa isip ko, bakit ngayon pa 9 na taon kami ngang ex-husband ko? Pero wala. Diagnosis ko noon. Black fallopian tubes. Endometriosis. Sabing doktor. Lalala, langdo ang sakit ko at halos impossible lang mabuntis ng natural. Tanggap ko na iyon. Pero bakit? Bakit nung nagpakasal ako kay Richard? Nabuntis agad ako, siyensya. Ba ito? Palihim akong nag-research sa internet. Iba-iba ang sinasabi nila. May nagsasabing malaki ang epekto ni emosyon sa pagbubuntis. Kapag na-relax ka, doon ka makakabuo. May nagsasabi rin na ang pagbabago ang kapaligiran at partner ay nakakabago ang kondisyon ang katawan. May mga nabasa rin ako na may mga kaso ng unexplained infertility na nawawala kapag nag-iba ang partner. Hindi ko alam kung ano ang papaniwalaan ko, pero natatakot ako. Natatakot ako na baka ayon din ang tanong ni Richard sa isip niya. Baka iniisip niya na hindi sa kanya ang nga bata. Baka masira agad ang pamilyang kakabuo lang namin. Naging praying ako. Kapag nalalate si Richard ng 10 minuto, nag-iisip na ako ng kung ano-ano.
Kapag pumupunta siya sa balkonahe dala ang phone niya, nakikinig ako kapag tumutunog ang phone niya. Tinititigan ko siya ng maigi. Isang gabi. Tulog na siya. Nakacharge ang phone niya sa side table. Dahan-dahan ko iyong kinuha at sinubukang hulaan ang password. Birthday niya. Mali? Birthday ko. Mali rin. Nang pangatlong subok ko na. Bigla siyang dumapa. Sa sobrang gulat ko, binalik ko agad ang phone. Parang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Mas lalo akong nahirapang matulog pagkatapos nun. Para akong lutang, kapag umaga, binisita ako ni Tita Lenny. Tuwang-tuwa siya. Napakaswerte mo talaga, kambal agad, at si Richard. Kahit may edad na. Mahal na mahal ang asawa. Ayos na ang buhay mo. Ngumiti lang ako at tumango. Pero sa loob-loob ko, parang may nagwawala. Isang araw, nagpa-check up kami. Kasama ko si Richard. Sa ultrasound, itinuro sa amin ng doktor ang screen. Ito yung una. Ito yung pangalawa. Maganda ang tibok ng puso nilang dalawa. Hawak ni Richard ang kamay ko ng sobrang higpit. Halos sumakit ang mga buto ko. Paglabas namin ng ospital. Sabi niya, may naisip na siyang pangalan para sa mga bata. Kakaisip lang daw niya. Nakalimutan ko na yung mapangalang iyon. Pero tandang-tanda ko yung sandaling iyon. Tirik ang araw. Nakatayo siya sa labas ng ospital. Nakangiti na parang bata. Tiningnan ko siya at naisip ko mabait ang taong ito sa akin. Kahit paano man nabuo ang nga batang ito. Mabuti siyang tao? At sapat na iyon. Pero sapat nga ba talaga akala ko maayos na ang lahat? Sa ika-4 na buwan ng pagbubuntis ko. Naliliho ulit si Richard. Naiwan niya ang phone niya sa coffee table. Tumunog ito. Pasimple, akong sumilip. Sa screen. Nakita ko ang umpisa ang message, sigurado ka bang sa iyo? Iyang nasa tiyan ng asawa mo. Nanigas ako. Siguro 1 minuto akong nakachiti sa message na iyong. Kinuha ko ang phone at sinubukang i-type ang password. Mali. Mali na naman. Binalik ko ang phone at umupo sa sofa. Ang lami nga daliri ko. Lumabas si Richard mula sa banyo. Nakpupunas ng buhok at tumabi sa akin. Tahimik lang ako. Kinuha niya ang phone niya. Tiningnan ang screen. At nagiba ang mukha niya. Isang saklit lang iyon. Pero nakita ko, itinaop niya ang phone sa ibabaw ng lamesa. Problema sa trabaho, nakaka-stress. No, tanong ko. Hindi siya sumagot. Nong gabing iyon. Nag-usap. Ulit siya sa phone, sa balkona. Nakunwari akong nanonood ng TV. Pero wala akong naririnig. Pagbalik niya, nagtanong ako, sino yung kliyente? Babae tumigil, siya saglit. Anong pinag-usapan niyo? Tungkol sa negosyo. Richard. Sabi ko, may tinatago ka ba sa akin? Tiningnan niya ako. Wala. Hindi ko na itinuloy ang pag-usisa. Pero alam ko, iba ang kutob ng babae. Yung text na iyon, galing sa isang babae. Alam niya ang tungkol sa akin. Alam niya na buntis ako. At nagpapahiwatig siya. Nagpapahiwatig siya na hindi kay Richard ang mga bata. Bakit niya sasabihin iyon? Ano ba silang dalawa? Bakit siya nagsasalita ng ganun? Wala akong nilabas na kahit isang tanong. Natatakot akong marinig ang sagot sa panahong iyon. Pumayat ako ng husto. Hindi makakain. Hindi makatulog. Lumalaki ang tiyan ko. Pero ang katawan ko, parang natutunaw. Dumalaw si Mama. Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong niya. Dahil sa pagbubuntis. Ma, sagot ko. Mag-ingat ka. Maslan ang kambal.
Baka mabaga ang panganganak mo. Opo. Alam ko. Bago umalis si mama. Hinawakan niya ang kamay ko. Anak, sasabihin ko sa iyo, mula sa puso ko, nakita ngang Diyos lahat ngang paghihirap mo nun. Ngayon, binibigyan ka na niyang pabuya. Ang dalawang batang iyan ang reward mo. Huwag ka nang mag-isip ngang masama. Mabuhay ka na lang ng masaya. Opo. Sagot ko, pero hindi ko mapihilang mag-isip. Mas malalim pa nga, ang iniisip ko, yung 9 na taon kong iyon. Ako ba talaga ang baog? O yung ex-husband ko 9 na taon kaming magkasama ni Anton? Ni minsan hindi ako nabuntis. Ako lang ang nagpa-check up. May probleman ka ako. Siya hindi ko alam kung nagpa-check up din ba siya. Sabi niya noon, hindi na kailangan. Asi ako na raw ang may diferensya. Pati nanay niya. Ganun din ang sinabi. At naniwala naman ako, pero ngayon, buntis ako. Ibig sabihin ba nito? Hindi lang sa akin ang problema nun. Parang kutsilyong humiwa sa puso ko ang isiping iyon. Galit ako sa sarili ko dahil hindi ko agad naisip iyon. Galit ako sa 9 na taon ng panghihiya. At galit ako dahil ang ngayon ko lang na-realize. Kung kailan wala nang magagawa, hindi na may babalik ang nakaraan. Pero mas natatakot ako sa kasalukuyan. Paano kung ganun din ang iniisip ni Richard? Paano kung iniisip niya na kaya ko namang magkaanak? Ayaw ko lang bigyan ng anak ang ex-husband ko. O baka may iba pang rason. Iisipin kaya niya naman loloko ako habang naiisip ako. Mas lalo akong nalulunod. Isang gabi, na naginip ako, ibinaturo sa mukha ko ni Richard ang annulment papers. Umiyak ako ng umiyak sa panaginip ko hanggang sa hindi na ako makahinga. Pagising ko, basang-basa ang unan ko. Tulog na tulog si Richard sa tabi ko. Humihilik pa, tiningnan ko siya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mukha siyang matandang-matanda. Gusto ko siyang hawakan. Pero binawi ko ang kamay ko. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Kailangan kong alamin ang totoo. Hindi kay Richard, kundi dun sa babae. Kaso hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko nakabisado ang pangalan niya sa phone. Hindi ko nakilala yung picture. Maghihintay na lang ako kung kailan siya ulit magte-text o tatawag kay Richard. Pero lumipas ang ilang linggo. Tahimik lang. Hindi na lumalabas si Richard sa balkona para makfona. Bihira na ring tumunok ang cellphone niya. Mas maaga na rin siyang umuwi. Minsan, may dala pa siyang masasarap na pagkain. Huwag ka na pong bumili. Wala akong gana. Sabi ko, kailangan mong kumain. Kahit ayaw mo. Kailangan ngam nga bata. Sagot niya. Parang bumalik na sa normal ang lahat. Pero alam ko, may nakatagos sa ilalim nito. Naisip ko, baka naman nag-offerting lang ako. Baka prank lang kung sino yung text na iyon. Baka dahil sa hormones ngang pagbubuntis kaya praning ako. Baka dala-dala ko lang yung trauma ko sa past relationship ko. Pero hindi talaga mapanatak ang loob ko. May pinsan ako. Si Marina. 5 taon ang bata niya sa akin. Nagtatrabaho sa Maynila. Nakita kami nung umuwi siya nung bakasyon. Kinuwento ko sa kanya ang mga nararamdaman ko. Pero hindi ko sinabi ang lahat. Nege detalye. Ate, sabi ni Marina, nag-inarte ka lang. Ako nga nakukumahok magtrabaho hanggang hating gabi. Wala akong time mag-isip ng ganyan. Masyado ka lang nakafocus sa mga lalaki. Wala sa kanila ang worth mo. Mabait naman si Richard. Pagtatanggol ko, mabait. Ibig sabihin may itinatago. Kung totoong mabait siya, wala kang mararamdamang ganyang pagdududa. Tumatak sa isip ko ang sinabi niya.
Tama si Marina. Hindi ito dahil praning. Ako, ang Toto. Hindi ako nabibigyan ni Richard ng buong peace of mind. Mabait siya sa akin. Pero hindi niya ako pinapahawak sa phone niya. Lumalayo siya kapag may kausap sa telepono. May tinatago ba siya at dahil sa text message na iyon? Parang may nakabarang buto sa lalamunan ko na hindi ako mapakali. Araw-araw lumalaki ang tiyan ko. 5 buwan na. Halatang halata na. Pinapaupo na ako sa jeep. Niyaya ako ni Richard na magpa 4D ultrasound para makita namin kung kanino kamuka ang mga bata. Pumayag ako. Nagpa-schedule kami ng linggo sa isang private clinic. Sobrang mahal. Higit 1,000 para sa isang session. Bakit sa ganyan kamahal pwede naman sa ordinaryong ospital? Sabi ko, hindi. Ang mga anak ko. Dapat best ang nakukuha. Doon ko unang nakita ang mukha nga, anak ko sa screen. Black and white. Pero ang linaw, yung isa gumagala. Yung isa tahimik lang. Sabi ng doktor, pareho raw malusok. Hawa na naman ni Richard ang kamay ko. Sobrang higpit. Tinuturo ng doktor. Ayan po yung mata. Yung ilong. Yung nakakuyom na kamao. Tumatango lang si Richard at humihinga ng malalim. Namula na naman ang nga mata niya. Tahimik siya sa bayahe pauwi. Malapit na kami sa bahay ng itabi, niya ang sasakyan at patayin ang makina. Anong problema tanong ko? Tahimik lang siya. Nakakapit ng mahigpit sa manibela. Makalipas ang ilang sandali. Nagsalita siya. Katrina. May kailangan akong aminin sa iyo. Kumabog ang dibdib ko. Nagsinungaling ako sa iyo tungkol sa isang bagay. Parang sasabog ang puso ko sa kaba. Hindi to na sumama sa iba ang ex-wife ko. Ako ang nagpalaya sa kanya kasi hindi siya makaanak. Napatitik ako sa kanya. Sabi niya, bau daw ang ex niya. Sabi niya noon, hindi daw issue sa kanya kung walang bata. Pero hindi naniwala yung asawa niya. Palaging nagawe. Tapos nakahanap daw ng iba at nakaanak. Doon daw niya na-realize na hindi pala yung babae ang may problema. Ayaw lang daw talaga siyang bigyan ng anak. Pakasabi niya nun. Yumuko siya at tinakpan ang mukha niya nga kamay. Nakaupo lang ako sa passenger seat. Walang lumabas na salita sa bibi ko. Umuhong ang makataing ako. Niloko niya ako. Sabi niya hindi mahalaga sa kanya ang anak. Pero ang Toto, yun ang pinakagusto niya. Hindi makaanak ang ex-wife niya. Kaya pinalayas niya. Paano ako alam niya ring hindi? Ako makakaanak? Bakit niya ako pinakasalan? Tinanong ko siya. Hindi siya umangat ng tingin. Mahina ang boses niya. Kasi ikaw lang ang unang nagsabi sa akin na hindi mahalaga ang anak. Naniwala ako sa'yo. At ngayon, alam mo nang buntis ako. Sabi ko, tumingala siya. Pula ang mga mata niya. Alam ko, kaya nga sinasabi ko na sa iyo ang Toto, hindi na kita pwedeng lokohin. Kahit paano pa nabuo ang mga batang iyan sa tiyan mo. Anak ko sila. Hindi na ako magtatanong. Uwag ka na ring magtanong? Ang masalitang kahit paano panabuo ay parang karayom na tumusok sa puso ko? Anong ibig mong sabihin tanong ko? Wala. Kalimutan na natin ang nakaraan. Mag-focus na lang tayo sa ngayon. Richard, diretsuhin mo nga ako. Iniisip mo ba na hindi sa iyo ang mga batang ito matagal siyang natahimik? Tapos pinaandar niya ang sasakyan. Umuwi na tayo. Malamig na sa labas. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Siya rin. Nakahiga kami. Para hong walang imik. Rinig ko ang pahinga niya sa dilim. Gusto kong umiyak. Pero walang luhang lumalabas. Gusto kong sumiga.
Pero walang boses. Nakatitak lang ako sa kisama. Libo-libong isipin ang tumatakbo sa utak ko. Pinagdududahan niya ako. Sabi niya hindi na siya magtatanong. Pero sa loob-loob niya, Martinique, pareho kami. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagod. Hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Parang buwang buhay ko. May kailangan akong patunayan. Patunayan na mabuti akong tao. Na mabuti akong asawa. Na kaya kong makaanak. Ikinulong ko ang sarili ko sa halang ito. At ano ang napala ko na buntis ako? Pero pinagdududahan pa rin ako. Wala akong ginawang masama. Pero ako ang nagpapasa ng krus na ito, kinabukasan. Maaga siyang gumising. Paglabas kong kwarto, nasa kusina siya. Nagluluton almusal. Nagpipritong itlog at naginit ng gatas. Hindi ako nakatulog kagabi. Sabi niya, pakakita sa akin? Napag-isip-isip ko. Mali ako. Hindi ko dapat sinabi iyon. Naniniwala ako sa iyo? Bakit ka naniniwala sa akin tanong ko? Dahil ang batasa, tiyan mo. Mga anak mo. At anak mo rin. Pagtatama ko. Lumapit siya. At niyakap ako. Alam ko. Hindi na ako magtatanong. Naksiksik ako sa balikat niya. At doon bumuhos ang mga luha ko. Hindi dahil sa galit. Umiyak ako kasi na-realize ko kung gaano karupok ang tiwala. Isang maling galaw. May lamat na. At kahit anong dikit mo, mananatili na yung lamat. Maliban na lang kung pipiliin mong huwag tingnan. Kaya pinili kong huwag na lang tingnan. Pinunasan ko ang maluha ko at kumain ng almusal. Medyo sunok yung itlog. Maligamgam ang gatas. Inubos ko lahat. Kumain din siya. Hindi na namin pinag-usapan ang bagay na iyon. Pero gusto ko pa ring malaman kung sino ang nagpadala ng text na iyon. Hindi ako tanga. Hindi iyon ay text na basta-basta. Hindi lang basta kaibigan ang babaeng iyon. Sasabihin niya lang iyon kung may namamagitan sa kanila ni Richard. O kung alam niya ang Pasko, noong nagpakasal ako kay Richard. Ilan lang ang nakakaalam na hiwalay ako at Bauk. Mga magulang ko. Si Tita Lenny. Yung hipa ko. Wala na akong pinagsabihan. Paano nalaman neng? Babaeng iyon. Maliban na lang kung si Richard mismo ang nakakwento. Kinuvento na lalakang ito sa ibang babae na hindi ako makakanak. Ano ba sila para pag-usapan ang ganitong bagay sumama na naman ang pakiramdam ko? Pero pinihilang ko. Sabi ko sa sarili ko huwag mo nang isipin iyan. Buntis ka. Mas mahalaga ang mabata kaysa sa emosyon mo. Ipanganak mo silang malusok. Magiging mayos ang lahat. Kapag may nangyari sa kanila, mawawalan ka na lahat. Pinilit kong kumain. Nasusuka ako, tapos kumakain ulit. Kumuha si Richard ng kasambahay. Si Manang Rosa. Nasa 50 taong gulang na. Napakasarap niyang magluto. Dahil sa kanya. Bumalik ang gana ko sa pagkain. Kahit paunti-unti. Sabi ni Manang Rosa, ganyan talaga kapag kambal. Naipit ang sikmura. Paunti-unti lang ang kain. Pero madalas, sinunod ko siya sa 7 buwan. Hirap na akong maglakad. Napakalaking tiyan ko at manas ang nga paa ko. Sa gabi, hindi ako makabaling. Kailangan ko pa ang tulong ni Richard para lang umihi. Bibilip ka rin sa kanya. Inalagaan niya talaga ako. Konting galaw ko lang sa gabi. Nagigaysing agad siya. Iniabot ang tsinelas ko. Inaalalayan ako. Natatakot na baka matumba ako. Minsan, kapag nakikita ko siyang nag-aalaga. Lumalambot ang puso ko. Mabait talaga siya sa akin. At gusto niya talagang maging tatay. Baka lahat ng nakaraan niya, parte na lang ng
Tadhana hindi naman pwedeng burahin ng isang salita ang lahat ng magagandang nagawa niya. Pero yung babaeng iyon, yung text, hindi ko pa rin makalimutan. Hindi ko iniisip na imbestigahan. Paano kung malaman kong may? Iba nga siya anong gagawin ko alis ako nang malaki ang tiyan saan. Ako pupunta hiwalay na ako dati. Pangalawang hiwalayan na ito kung sakali. Anong sasabihin ng mga magulang ko anong mangyayari sa akin? At higit sa lahat, sa kambal ko. Pero kung hindi ko alamin, kinakamot ang puso ko. Pabago-bago ang mood ko noong nga panahong iyon. Isang araw, nanonood akong TV tapos bigla na lang. Akong umiyak dahil sa napakaliit na bagay. Anong problema? Tanong ni Richard. Wala. Ganyan lang talaga pakbuntis. Huwag kang magsinungaling sa akin. Iniisip mo pa rin ba yung pinag-usapan natin hindi? Katrina, sabihin mo nga sa akin. Sino ba yung babaeng iyon hindi ko alam? Kung hindi mo sasabihin, ako mismo ang aalam. Umupo siya sa sofa. Yumuko. At matagal na natahimik. Tapos nagsalita siya. Dating business partner. Hiwalay sa asawa. Mas bata sa akin ng ilang taon. Nagkaroon kami nege maikling relasyon dati. Tapos lumipat siya sa ibang probinsya. Pero paminsan-minsan nakakausap kami. Siya yung naktext. Hindi niya alam na buntis ka. Naisumbat ko lang sa telepono minsan. Kaya siya nagtext ng ganun. Hindi ko siya nireplyan. Nag-usap pa ba kayo tanong ko? Hindi na. Pangako. Tinaas niya ang kamay niya. Pangako. Kung nagsisinunghaling ako. Mabangga sana ako paglabas ko ngang bahay. Ang bigat ng sumpa niya. Matagal ko siyang tinitigan. Hindi siya umiwas ang tingin. Lumambat ulit ang puso ko. Siya. Sabi ko, maniwala na ako sa iyo ngayon. Pero alam, naming dalawa ang ibig sabihin ng salitang ngayon. Ito na ang huli. Wala nang susunod. Ong kundi. Tapos na ang pamiyang ito. Tuloy ang buhay. Malapit na akong mangana. Nagsimula na akong mag-ayos ang mga gamit malilit na damit. Lampin. Pute. Diaper. Ako lahat ang bumili. Natawa si Manang Rosa. Ang dami namang binili niyo. Baka hindi niyo magamit lahat. Sabi ko. Kambal nga eh. Busy din si Richard. Pero kahit gabi na siyang umuwi. Lagi siyang sumasabay sa akin sa hapunan. Nag-uuwi siya ng prutas o matatamis. Minsan nag-uwi siyang dalawang maliliit na pulang jacket. Pineblessing daw niya sa simbahan sa probinsya nila para maging malusok ang mga bata. Isinabit ko yung mga jacket at gumaan ang pakiramdam ko. Baka ito na talaga yung tadhana namin. Ang klabo na relasyon namin na lalaking ito. Parang may koneksyon. Parang wala. Parang wala. Pero nakatuluyan kami at makakaana pa. Parang meron. Pero ang daming klihim at pagdududa. Pero kahit ano pa man, walang kasalanan ang mga bata. Kailangan ko silang iluwal ng maayos sa mundong ito, 1 buwan bago ang kabuwanan ko. May hindi inaasahang nangyari. Nag-business trip si Richard ng 3 araw. Nagpaalam si Manang Rosa dahil may emergency sa pamilya. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Kinagabihan. May kumatok sa pinto. Sumilip ako. Hindi ko kilala ang babay. Sino po sila tanong ko? Kailangan kong makausap si Richard. Wala po siya. Bumalik na lang kayo sa ibang araw. Kayo po ba ang asawa niya o po? Buksan mo. May sasabihin lang ako saglit. Nanikip ang dibdib ko. Nag-alangan ako. Pero binuksan ko rin ang pinto. Nasa 40 na siguro yung babae. Mukhang mayaman. Maganda ang pananamit. Nakapusot ang buhok. Kagalang-galang tingnan. Pumasok siya. Huminto sa gitnang sala.
at pinasadahan ng tingin ang tiyan ko. Kilala mo ba kung sino ako, tanong niya? Hindi po. Ako ang ex-wife ni Richard. Nanigas ako, ngumisi siya. Huwag kang matakot. Hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang makita kung anong klase ang nahanap niya. Balita ko buntis ka. Kambal pa. Siguradong hirap na hirap ka. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala naman. Naalala lang ako sa iyo. Alam mo ba? Ang lalaking iyan. Wala nang ibang ginusto kundi makaanak. Buntis din ako dati. Nakunan ako. Tapos hindi na nasundan. Kaya pinalayas niya ako. Problema niyo na po iyon. Akala mo siguro porket buntis ka na. Ayos na ang buhay mo. Ang malalaking katulad niya. Kayang baliktarin ang mundo sa isang iglap. Ngayon, ikaw ang prinsesa niya. Pero kapag nanganak ka na, pwedeng magbago ang lahat. Ano bang gusto niyong palabasin? Gusto ko lang na isipin mo ang future mo. Mayaman siya. Pero hindi niya ibibigay sa'yo ang pera niya. Wala siyang ititira sa'yo. Yung nga pinirmahan mong papeles. Binasa mo ba ng maayos? Naguluhan ang isip ko. Papeles bago kami ikasal. May pinapirmahan si Richard na prenuptial agreement. Hindi ko binasa ng maayos. Naisip ko lang, mayaman siya. Normal lang na protektahan niya ang ari-arian niya. Pumirma ako nang hindi iniintindi ang nakasulat. Nasabi na niya ang gusto niyang sabihin at umalis. Sa may pinto. Lumingon siya. Hindi ako nandito para sirain ka. Matagaw na kaming tapos. Parang nakikita ko lang kasi yung sarili ko sa'yo. Masyadong nagtitiwala. Sumara ang gipinto. Naiwan akong mag-isa sa sala. Sumipa ang batas sa tiyan ko. Ang sakit. Napaupo ako sa sofa. Parang sasabog ang puso ko. Anong kontrata ang sinasabi niya? Anong nakasulat doon? Nung pumirma ako? Pinasadahan ko lang ng tingin. Ilang pahina iyon na maliliit ang letra. Sabi ko, hindi ko masyadong naiintindihan. Sabi niya, chinik na raw na abogado. Walang problema. Kaya pumirma ako. Ang tanga-tanga ko, hinalungkat ko lahat ng kabinet para hanapin ang kontrata. Wala. Itinako ni Ricard. Tinawagan ko siya. Hindi sumasagot. Nag-text ako. Kailan ka uwi? Reply niya. Sa makalawa. Hindi ko sinabi na pumunta. Ang ex-wife niya, hindi na naman ako nakatulog. Paikot-ikot sa isip ko. Baka umpisa pa lang. Patibong na ito totubang wala siyang pakialam kung hindi ako makakaanak nun. Pinakasalan ba niya ako dahil gusto niya ako? O dahil madali akong kontrolin isang hiwalay sa asawa? Bahog. Walang ibang matatagbuhan. Mananahimik at susunod lang sa kanya, mabait siya sa akin? Pero totoo ba iyon o palabas lang? Sabi niya. Kusa raw umalis ang ex-wife niya. Pero ito yung ex. Sinabing pinalayas siya. Sino ba sa kanila ang nagsasabing ang totoo? Magulo ang utak ko. Kinabukasan. Tinawagan ko ang kaibigan kong abogado. Kaklase ko nung high school. Si Attorney Igo. Kinuwento ko ang buong sitwasyon. Sabi niya, nakadepende raw sa nakasulat sa prenuptial agreement. Hindi ko binasa ng maayos bago ako pumirma. Pag-amin ko, napabuntong hininga siya sa kabilang linya. Bakit naman, ganon naniwala ako sa kanya? Minsan ang pagtitiwala. Napakamahal ng kapalit. Minsan naman, wala. Sabi ni Igo, tinanong ko kung pwede ko bang ipawalang bisa yung kontrata kung dehado ako. Pumirma ka. Ibig sabihin may bisa iyon? Maliban na lang kung mapapatunayan mong pinilit ka o niloko ka. Hindi niya ako pinilit. Ako ang pumirma ng kusa. Kung ganon, mahirap. Sagot ni Igo, pakababa kong phone.
Matagal akong nakatulala sa pader. Pakiramdam ko. Naging katawa-tawa ako. Palagi akong natatakot na pagdudahan niya ako. Pero ang totoo, siya dapat ang pinag-ingatan ko. Binigyan niya akong bahay, status bilang asawa, at pagkakataong maging ina. Pero binigyan ba niya akong kasiguraduhan hindi? Binigyan niya akong pader. Sa labas ang pada. Nandun ang pera niya sa loob. Ako at ang mga anak niya, kapag gumuho ang pader, wala akong matitira. Ganon ba ako ka-inosente? Pero anong magagawa ko kasal kami? Buntis ako. 1 buwan na lang. Manganganak na ako. Wala na akong atrasan. Kung makwawala ako ngayon dahil sa kontratang iyon, anong mangyari sa mga bata sa tiyan ko hihiwalay ulit mag-isa? May 2 anak, paano kami mabubuhay? Paano ang mga magulang? Ko pinilit kong ibaon ang mga isiping iyon. Pero may nagbago sa loob ko. Hindi ko may paliwanag kung ano dati. Kapag nakikita ko si Richard, nakikita ko ang isang taong maasahan. Ngayon, kapag nakikita ko siya, parang may nakaharang na salamin sa pagitan namin. Ngumingiti siya. Nang gumingit rin ako. Pero hindi abot sa mga mata ko. Kapag hinahawakan niya ako, hindi ako umiwas. Pero naninigas ang katawan ko. Kahit anong sabihin niya, sumasagot ako. Pero tinitimbang ko ang bawat salita niya. Pinipilit kong hulaan kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan. Naramdaman niya iyon. Isang gabi. Pag-uwi niya galing business trip, binigyan niya ako ng magandang scarf. Siya raw mismo ang pumili. Nagpasalamat ako. May problema ba, tanong niya? Wala naman. Parang may mali. Wala nga. Tinitigan niya ako. May nagsabi ba sa'yo kung ano wala? Nangangako ako. Ay hindi na siya nagtanong. Pero naging mabigat ang atmosphere. Sa bahay, nag-usap kami ng formal. Parang makakilala lang. Pinaktitimpla ko siyang kape. Magte-thank you siya. Nilalagyan niya ng ulam ang plato ko. Sasabihin ko, ako na. Napansin din iyon ni Manang Rosa. Nagawi ba kayo, tanong niya? Hindi po. Ang gulo niyo. Namang 2. Parang may pader sa pagitan niyo. Mood swings lang poong buntis ito. Palusot ko. Ang totoo. Gusto ko talagang maging maayos ang lahat. Noong gabing umuwi siya, nakahiga kami. Sumandal ako sa balikat niya at nagsalita. Richard, maging mayos na sana tayo. O naman, mabiyot ang loob ko. Kung may itinatago ka, sabihin mo na ngayon. Wala. Pumunta rito ang ex-wife mo. Bigla siyang napabangon at tumitik sa akin. Kailan noong wala ka? Sabi niya. Ikaw daw. Nagpalayas sa kanya. Namutlas siya. Nagsisinungaling siya. Sino ba sa inyo ang nagsasabing ng totoo? Matagal siyang natahimik. Tapos nagsalita siya. Oh! Nakunan siya. Tapos nahirapan ng mabuntis. Sinubukan namin lahat. Nag-IVF pa kami ng 2 beses. Naging training siya dahil doon. Laging nagawe. Tapos sabi niya, ayaw na niya akong pahirapan. Kaya umalis siya. Sabi niya, ikaw daw ang nakpalayas. Pagulit ko. Galit siya sa akin. Bakit kasi? Ako ang nag-alok na magiwalay na lang kami. Sabi niya aalis siya. Sabi ko, hindi niya inasahan na pumayag ako. Akala niya pipigilan ko siya. Pero hindi. Kaya siya, galit na galit sa akin. Tinitigan ko siya sa mga mata. Nahahanap ako ng kasinungalingan. Wala akong nakita.
Baka nagsasabi siyang totoo baka hindi. Hindi ko na talaga maiba. Hindi na naman ako nakatulog. 2 linggo bago ang due date ko. Nakumfine ako sa ospital. Tumas daw ng konti ang blood pressure ko. At delikado iyon para sa nagbubuntis ng kambal. Mas mabuti raw na mamonitor. Kumuha si Richard ngang FIP room. 8,000 piso kada araw. Sabi ko huwat na. Pwede naman sa ward lang. Nagpumilid siya. Araw-araw siyang nandun. Umalis lang saklit sa umaga. Babalik sa gabi. Minsan pati tanghali. May dala laging pakain. Prutas. At vitamins. Sabi ng mga nurse. Ang swerte mo naman kay Mr. Sobrang gimalaga. Ngumingiti lang ako. Maalaga man o hindi. Ako lang ang nakakalam ko totoo. Pero may isang nangyari na nagpabalik ng tiwala ko sa kanya kahit konti. Pagkatapos energy, fetaw mo nito. Sabi ng doktor may nakaikot na pusot sa ligngang isang bata. Kailangang bantayan. Baka kailanganing itsasarean ng maaga. Namutla ako sa takot. Hinawakan ni Richard ang kamay ko. Huwag kang matakot. Magagaling ang doktor dito. At kahit anong mangyari. Nandito lang ako. Ikap sa loop. Ako sa labas. Walang mangyayaring masama sa'yo. Ordinaryong masalita. Pero nung sinabi niya iyon, nanginginig ang boses niya. Tiningnan ko ang kamay niya. Namumuti ang mga bukong daliri niya sa sobrang higpit ngang hawak sa akin. Mas natatakot siya kaysa sa akin. Naramdaman ko iyon. Natatakot siya para sa mga bata at para sa akin. Noong sandaling iyon, parang may gumuho ng konti sa pader sa puso ko. Baka hindi naman siya masamang tao. Baka sadyang hindi lang siya magaling mag-express. Baka naman talaga tadhana lang ang lahat. Dapat ko ba siyang pakatiwalaan ulit? Pero naisip ko pa rin yung muhangang ex niya at yung kontrata. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang gusto ko lang ngayon. May panganak ng ligtas ang mga anak ko 1 linggo bago ang due date. Nanganak ako. Alas 3 ng madaling araw. Nagising ako sa sakit ngang tiyan ko. Hindi na ito false alarm. Pabilisang contraction. Yinising ko si Richard. Parang lalabas na. Sabi ko, napatalon siya sa gulat. Nakalimutan pa ang sinalas niya. Tumakbo para tumawa ng nurse. Habang papasok ako sa delivery room. Hawak niya ang kamay ko. Hihintayin kita dito. Siya. Unang beses kong matyasarean. Nakabridge kasi ang isa sa makambal. Nung iturok ang anestesia sa likod ko. Napakislot ako. Namatay ang pakiramdam ng kalahating katawan ko. Nararamdaman ko, may gumagalaw sa tiyan ko. Pero walang sakit. Narinig ko ang doktor. Ito na yung una. Lalaki. Tapos makalipas ang ilang sandali. Ito naman ang pangalawa. Babay. Isang pares. Nilapit nga nurse ang mga bata. Ang liliit. Kulay pula. Nakapikit pa. Gumagalaw. Ang malilit na bibig. Bumuhos agad ang luha ko. Siyam na buwan ko silang dinala. Lahat ng hirap. Pagdududa. At takot. Nawala sa isang iglap. Isa lang ang nasa isip ko na iuwi ko sila ng buhay sa mundong ito. Paglabas ko ang operating room. Sinalubong. Ahat ako ni Richard. Tiningnan niya ako. Tapos ang mga bata. Hindi siya umiyak. Pero sobrang pulang nga mata niya. Hinalikan niya. Ako sano? Pahinga ka na? Sabi ko. Kargahin mo sila. Natatakot ako. Ang lilit nila. Ngumiti ang nurse. Sinapaw. Para masanay kayo. Iyon ang pinakamagulo, pero pinakamasayang araw sa buhay ko. Bumalik kami sa kwarto. Dumating si Mama. Yung hipak ko. At si Tita Len.
Ayaw bitawan ni Mama yung apo niyang babae. Si Tita Lenny naman tuwang-tuwa sa apo niyang lalaki. Yung hipak ko, nakatayo lang sa tabi. Swerte mo naman. Ate, lalaki at babae agad. Gumiti lang ako. Buong araw nakipag-usap sa phone si Richard. Sa nanay niya. Kapatid at business partners. Rinig ko siya sa hallway. Kambal parahong malusok ang makina ko. Rinig na rinig ang pride sa boses niya. Kinagabihan. Umuwi na silang lahat. Kaming dalawa na lang ni Richard sa kwarto. Tulog na ang mga bata sa crib. Nakaupo si Richard sa tabi ng kama ko. Bakas ang pagod sa mukha niya. Pero hindi niya maalis ang tingin sa dalawang anghel namin. Katrina. Sabi niya, tingnan mo. Mga anak natin. Oh. Sagot ko, lumingon siya sa akin. Pakiramdam ko ngayon, kumpleto na ang buhay ko. Tinitigan ko. Siya. Halo-halo ang nararamdaman ko. Ang lalaking ito. Binigyan akong takot. Pagdududa. At kaba. Pero noong sandaling iyon, toto siya. Toto ang luha niya. Toto ang nanginginig niyang makamay. Toto ang pagmamahal niya sa mga bata. Yung pagmamahal ko sa kanya. Mahal ko ba siya hindi ko alam. Pero handa akong ituloy ang buhay kasama siya. Para sa mga bata. At para sa sarili ko. Bibigyan ko siyang isa pang pagkakataon. Pero hindi ko nakalimutan ang tungkol sa prenuptial agreement. Pag-uwi namin sa bahay. Diretsahan ko siyang kinumpronta. Gusto kong makita yung pinirmahan nating prenuptial agreement. Napatigil siya. Bakit mo biglang naisip iyan pumunta rito ang ex-wife? Mo, pinayuhan niya. Akong basahin iyon. Natahimik siya. Dumilim ang mukha niya. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa kwarto. Kinuha ang kontrata sa drawer at inilapak sa lamesa. Kinuha ko at simulang makbasa. Bawat pahina, gawang isang profesional. May mga hindi ako naintindihan. Pero yung pinakamahalaga, nakuha ko. Sakaling mahiwalay kami. Wala akong makukuhang kahit isang kusing sa manay pundar niya. Bahay. Sasakyan. Para sa bangko wala akong karapatan doon. Ang pool ko lang hinay. Yung nga personal kong gamit. Ibinaba ko ang papel at tiningnan siya. Richard. Sa simula pa lang. Hindi mo na planong makasama ako habang buhay. Ano hindi sa ganun? Sagot niya. Natakot lang ako. Naloko na ako dati. Kailangan ko lang protektahan ang sarili ko. Paano naman ako protektado ba ako hindi? Siya nakasagot. Ibinaba ko ang kontrata. Naintindihan kita. Pero gusto kong malaman mo. Naging tapat ako sa iyo. Pero ikaw, hindi ka naktiwala sa akin. Siyempre, tapat ako sa iyo. Kung ganon, palitan natin yung kontrata. Matagal siyang natahimik, tapos nagsalita siya. Siya, tatawag ako nga abogado para baguhin iyan. Paano ang mga bata tanong ko? Siyempre. Anak natin sila. Kung ganon, ilagay mo ang panggalan nila sa testamento mo. Natahimik na naman siya. Pero hindi masyadong matagal. Siya, hindi ko alam kung totong babaguhin niya ang lahat. Pero nagpasya akong maniwala muna. Kasi may alas din ako. 2 anak. Yung pinakagusto niya sa mundong ito. Ibinigay ko sa kanya. Kung pagkatapos nito, lolokohin niya pa rin ako. Ibig sabihin hindi, siya karapat-dapat maging tatay nila, tuloy ang buhay. Lumalaki na ang mga bata. Si Mateo, kamukhang-kamukha niya, makapal ang kilay. Seryoso ang tingin. Si Maya, nakuha sa akin. Maputi. Pino ang galaw. Ilang minuto lang ang pagitan. Pero makaibang makaiba ang ugali,
Si Mateo. Malakas kumain. Mahimbing matulog. Hindi masadong umiyak. Si Maya. Madaling mairita. Ilang beses nagigising sa gabi. Sabi ni Manang Rosa. Yung babae. Nakuha sa tatay. Yung lalaki. Nakuha sa nanay. Dapat baliktad diba sabi ko. Tumawa siya. Kahit ano pa sila. Akin pa rin sila. Pero yung babaeng nag-text. Naiwan pa ring tinik. Sa puso ko. Dumating. Siya hindi para tumulong. Kundi para mahasik nega pagdududa. Ano ba talaga ang nangyari sa kanila ni Richard? Anong gusto niya hindi ko na alam. Pero tumihil na akong magtanong kay Richard. Kasi kahit magtanong ka, hindi ka naman siguradong. Toto ang isasagot niya. May mga bagay na mas mabuti nang hindi malaman, pero natuto na akong mag-ingat. Palihim akong nagbukas ang sarili kong bank account. Kada buwan, nagtatabi ako ng konti mula sa perang binibigay niya para sa budget sa bahay. Konti lang. Pero sa oras ng kagipitan, may madudukot kami nga bata. Nag-enroll din ako sa mga online courses para mag-aral making nail tech. Para kung sakaling mawala ang bahay na ito. Kaya kong buhayin ang mga anak ko. Walang alam si Richard tungkol dito. Kung malalaman niya, hindi ko alam kung anong iisipin niya, pero wala na akong pakialam. Mas mahalaga ang na anak ko. Ayaw kong matulad sila sa akin. Na-insultuhin dahil lang hindi makaanak? At papalalayasin sa bahay ng walang dala? Gusto ko. Mas maganda ang buhay nila kaysa sa akin. Akala mo dito na nagtatapos ang kwento no isang bawg na babay. Biglang nakakambal. Isang lalaking mukhang mabait. May mga lihim din pala. Dalawang bata ang nagbikis sa tadhana nila. Mahal nila ang isa't isa o hindi. Nagtitiwala o hindi. Tuloy lang ang buhay. Hanggat malusok ang mabata. Kayang tiisin ang lahat. Iyan na yata ang tadhana ko. Wala akong sinisisi. Wala akong kinagagalitan. Minsan, pag nagigising ako sa gabi at nakikita ko silang tulog. Naisip ko, kung bibigyan akong isa pang buhay. Gusto ko pa rin making babae. Pero sana hindi na ganito katanga. Hindi ko inasahan na may kasunod pa pala ang kwento. Nang mahigit isang taon na ang kambal. Nak-uwi si Richard na bisita. Pamangkin niya sa probinsya. Si Paolo. Nasa 30 taong gulang na. Nagtatrabaho sa kumpanya ni Richard at nakisabay sa hapunan. Naghanda akong ipagkain. Daldal ng daldal si Paolo. Kinukwento kung paano siya tinutulungan ni Tito Richard niya. Parang tatay na raw ang turing. Pasimple akong nagtanong. Alam mo ba yung nakaraan ni Tito mo? Tumingin si Paolo kay Richard at biglang nanahimik. Agad iniba ni Richard ang usapan. Kinukwento kung paano na raw nakakagapang ang mga bata sa buong sala. May ganon akong ugali. Kapag may tinatago sa akin, mas gusto kong alamin. Pagkatapos kumain, pumunta si Richard sa kabilang kwarto para may kausapin sa phone. Naklilihpit ako sa kusina. Lumapit si Paolo. Tita, tulungan ko na po kayo. Huwag na. Umupo ka na lang. Nagpumilit siya. Binigyan ko siya nga, basahan para punasan ang lamesa. Habang nahuhugas ako ng pinggan. Nagtanong ako, nakita mo na ba yung ex-wife ni Tito? Munatigilan si Paolo. Opo. Ilang beses na. Kamusta naman siya? Sumilip siya sa sala at humina ang boses. Maganda po. Kaso matapang. Palagi silang nag-away ni Tito. Nakunan daw po ata siya dati. Tapos hindi na nasundan. Hanggang sa nagiwalay sila. Sino bang may gustong magiwalay siya? O si Richard nag-alangan si Paolo? Sabi ni Mama. Si Tito Raf po ang nakipagiwalay.
Natahimik ako. Tuloy-tuloy ang tulo ng tubig sa lababo. Muntik ko nang mabitawan yung plato. Pinakalma ko ang sarili ko at kinuloy ang paghuhugas. Pero nagihimaksik ang damdamin ko. Sabi niya sa akin. Kusa daw umalis. Pero sabi ni Paulo, siya ang nakipagiwalay. Hinipul mau sinunggaling si Paulo sa akin. Napakaloyal niya sa tito. Niya para lang paboran ang isang ibang babae. Ibig sabihin, sinungaling. Nasa akin si Richard. Bakit para protektahan ang pride niya? O dahil inusik siya ng konsensya niya, naalala ko yung sumpa niya. Mabangga sana ako ngang sasakyan paglabas ko. Sobrang kapanipaniwala. Pero ano nga ba ang halaga ng sumpang isang lalaki noong gabing iyon? Tulog na ang nga bata. Hinintay ko, siya sa sala. Paglabas, niya. Nyenge banyo. Nakita niya ako. Bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay kita. Bakit sabi ngang pamangkin mo? Ikaw daw ang nakipaghiwalay. Pero ang sabi mo sa akin kusa siyang umalis. Nanigas ang ekspresyon ng mukha niya. Nakatitig ako sa kanya. Alin ba ang toto? Umupo siya sa upuan sa harap ko at hinimas ang mukha niya. Oh, ako ang nakipaghiwalay. Pagkatapos niyang makunan. Naging parang praning siya. Araw-araw nagwawala. Hindi ko na kinaya. Sabi ko, baka mas mabuting maghiwalay na tayo. Kaya siya umalis. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Natatakot kasi akong. Mag-isip ka na naman ng kung ano-ano. Habang nagsisinungaling ka. Mas lalo akong nag-iisip. Natahimik siya. Tiningnan ko siya. At bigla, na naman akong nakaramdam ng matinding pagod. Yung pagod na ayaw mo nang mag-imbestiga pa. Richard, sabi ko, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Pinakasalan mo ba ako dahil gusto mo akong makasama habang buhay? O dahil kailangan mo lang ng babaeng magbibigay sa iyong anak? Tumingala siya. Nong sandaling iyon, parang may nabasak sa mga mata niya. Katrina, aminin ko, nong una, ganon ang naisip ko. Nong pinaklala tayo ni Tita Lenny, sabi niya may problema ka sa kalusugan, na hindi ka makakaanak. Naisip ko, mabuti, kung hindi siya makakaanak. Wala kaming pag-awayan, magiging tahimik ang buhay namin. Pero noong nabuntis ka, naging sobrang saya ko. Hindi mo lang alam. Kayo nga bata ang buhay ko ngayon. Wala na akong ibang iniisip kundi kayo. Yung ex-wife mo na, pumunta dito. Alam mo bang pupunta siya hindi? Inisip mo ba kung anong sasabihin niya? Sa akin gusto niyang magduda ako sa iyo? Hanggang ngayon galit siya sa iyo? Nag-ausap pa ba kayo pagkatapos noon hindi na? Matagal ko siyang tinitigan sa mga mata. Sa pagkakataong ito, mukhang hindi na siya nagsisinungaling. Pero hindi pa rin panatak ang loob ko. Hindi dahil sa kasinungalingan niya, kundi dahil sa akin. Narealise ko kung anong nagbago. Dati, madali akong maniwala sa tao. Kahit anong sabihin nila. Naniniwala ako. Sabi ne ex ko at nege nanay niya. Bawga ko. Naniwala ako. Sabi ni Richard. Kusa umalis ang asawa niya. Naniwala ako. Naniwala ako sa lahat. Bukod sa sarili ko. Ngayon, hindi na ako basta naniniwala kahit kanino. Pati sa sarili ko. Hindi ko alam kung maganda o masama ito, pero alam ko. Mula ngayon, kahit anong sabihin nila, sasalain ko muna sa utak ko. Totoo ba ito? Bakit niya ito? Sinasabi kapag ang tao nagdududa sa lahat nega bagay. Napakahirap mabuhay. Pero hindi ko na pwedeng ibalik yung inosenteng sarili ko dati.
Natutong magsalita nga mama ang mga bata. Isang araw, karga ko si Mateo. Gumalaw ang maliliit niyang labi at bumikas nga hindi malinaw na tunog. Ma. Nanigas ako. Inulit niya. Bumuhos ang galuha ko. Nang makita ni Maya na umiya ako, gumapang siya palapit at hinaplos ang muha ko. Niyakap ko silang dalawa at hinalikan ng hinalikan. Ano pang pakialam ko kay Richard sa kontrata? Sa ex-wife niya nawalan ng halaga ang lahat ng iyon. Nandito ang dalawang ito sa akin. Kumpleto na ako. Pagkatapos noon, lumambot ng konti ang trato ko kay Richard. Pero yung tinig sa puso ko, nandun pa rin. Hindi ko na lang ginagalaw. Natuto akong ibaling lahat ng atensyon ko sa mga bata. Dumapa. Umupo. Gumapang. Magsalita enenge mama. Lumalaki sila araw-araw. Gusto kong i-record ang bawat segundo enehe buhay nila. Nakukol na rin ng mas maraming oras si Richard sa kanila. Natuto siyang magtimpla na katas, magpalit ng diaper, at magpatulog ng bata. Noong una pa siya, baliktat pa, maglagay ne diaper. Pero natuto rin. Isang gabi, nilanyat si Mateo. Walang salita-salita. Nakbihis siya. Binuhat ang bata at tumakbo papuntang ospital. Nakasunod ako sa kanya at nakita ko. Natanggal na yung isang sapatos niya. Pero hindi na siya lumingon. Hindi ko may paliwanag ang naramdaman ko. Ang lalaking ito, hindi naging 100% tapat sa akin. Pero, sa mga bata, totoo siya. Ganito ba talaga magmahal ang mga lalaki kayang ibigay ang buong pagmamahal sa anak? Pero sa asawa kalahati lang hindi ko alam kung lahat ba ang lalaki ganyan. Pero si Richard, sigurado, hindi ko kinakalimutan yung panloloko niya. Pero tinanggap ko na siya. Pwedeng mangyari yung dalawang iyon ng sabay. Nang 2 taon ang mga bata, pinalitan ni Richard ang prenuptial agreement. Kumuha siyang abogado at gumawa ngang bago kung saan nakapangalan sa akin at sa mga bata ang lahat. Binasa ko ang bagong kontrata. Patas ang kondisyon kung maghihiwalay kami. Hati kami sa ari-arian. Sa akin ang mga bata. At magbibigay siya enehe sustento. Kung mauna siyang mawala, lahat ng naiwan niya, mapupunta sa akin at sa mga anak namin. Nang ilapa niya sa harap ko ang kontrata, wala siyang sinabi. Matagal ko siyang tinitigan. Bago ako pumirma. Nang makita niya ang pirma ko, napabuntong hininga siya. Parang nabunutan ng tinik, hindi ko na siya tinitigan pa. Baka pag tiningnan ko siya, maya ako. Ang kontratang ito, hindi na lang tungkol sa pera para sa akin. Tungkol na ito sa pagpapahalaga niya. Sa wakas, pumayak siyang Italy, ang future niya sa akin. 2 taon man ang lumipas. Mas mabuti na kaysa wala. Pero may mga bagay na kapahnalate. Late na forever. Katulad ng tiwala. Kapag nabasag, basag na. Pwedeng dikitin. Pero mananatili ang lama. Hindi ko sinasabing napatawad ko na siya ng buo. Sinasabi ko lang na handa akong ipagpatuloy ang buhay kasama siya para sa mga bata at para sa bahay na ito na pinahirapan, naming bound. Hindi pa tapos ang kwento. 3 taon na ang kambal. Pumasok na sila sa daykare. Mas matangkat si Mateo kay Maya ng konti. Makakles sila. Sabi ng mga teacher. Ang daling sunduin at ihatid ngang kambal niyo. Tumatawa lang ako. O nga po Pero ako lang ang nakakaalam kung gaano kahirap mag-alaga ng kambal. Makasakit ang isa. Susunod agad ang isa. Umiyak yung isa.
Sasabay yung isa. Sa gabi, sabay nagigising sa loob ng nga taong iyon. Hindi ko naranasang makatulog ng buong gabi. Pero pag nakikita ko silang ngumingiti, nawawala lahat ng pagod ko sa nakalipas na 2 taon. Medyo humina ang negosyo ni Richard. Bagsak ang construction industry. Sabi niya, gusto raw niyang mag-iba ng linya ng negosyo. Ikaw ang bahala. Sabi ko, ako na ang bahala dito sa bahay. Tiningnan niya ako at sinabi, alam ko, at sa salitang iyon, alam ko na hindi na siya mabubuhay nang wala ako. Nung nakaraang bagong taon, naparami ang inom niya. Nakaupo siya sa sofa. Hinawakan ang kamay ko. At sinabi ang mga salitang hindi niya kayang sabihin pag hindi nakainom. Katrina, hindi ako magaling magsalita. Hindi naging maganda ang trato ko sa iyo dati. Patawarin mo sana ako. Huwag ka nang magalit. Anong hindi magandang ginawa mo? Tanong ko, hindi sana ako naksinunghaling sa iyo. At hindi ko sana hinayaang pumunta yung babaeng iyon dito para guluhin ka. Yung babae. Yung ex-wife niya. Kinuwento niya kalaunan na tumawag daw pala yung ex niya para makipagbalikan. Tumanggi siya. Nagbanta ang babae na manggugulo. Sinubukan niyang pigilan. Pero noong nanganak ako, pumunta pa rin siya. Bakit hindi mo napigilan tanong ko? Hindi ko kinaya. Pero gusto kong malaman mo. Wala na kaming namamagitan. Kayo na lang magabata ang pamilya ko. Lasing siya. Pabulol-bulol pa magsalita. Pero alam kong totoo iyon noong gabing iyon. Nakatulog siya. At umupo lang ako sa tabi niya habang pinagmamasdan ang mukha niya. Lampas 50 na siya. Halos puti na lahat niya buhok. Dumami na ang mga wrinkles sa mukha. Tumanda na siya. Hindi na siya yung matipuno at seryosong si Richard na nakilala ko noong 26 ako. Isa na lang siyang ordinaryong lalaki na marunong magpalit ng diaper. Bumabanghon sa madaling araw para maktimpla na katas. At tumatakbo sa ospital nang walang sinalas kapag may sakit ang anak. Tumanda na rin ako. Hindi sa edad, kundi sa pag-isip. Lahat ko napagdaanan ko nitong manakarang taon. Ginawa akong ibang tao. Mula sa inosenteng babae, naging babaeng nakakakita at nakakaintindi ng lahat. Hindi na ako nag-overthink. Hindi na ako nawawalan ang tulog dahil lang sa isang text. Hindi na ako umiyak dahil sa sinasabi nga iba. Ibinuhos ko lahat ng lakas at atensyon ko sa mga anak ko. At hindi nila ko binigo, matatalino, malulusok, at masiyahin. Ganito na ang buhay ko ngayon sa umaga. Ihahatid ang mga bata sa school. Tapos maglilinis. Magluluto. Mamamalengka. Sapong. Susunduin ang mga bata. Sa gabi, tutulungan sila sa assignment. Babasahan ng kwento. Papatulugin. Kapag weekend, pupunta kami sa park. Sa perya, o kaya bibisita sa mga magulang ko. O sa nanay, niya sa probinsya. Simpleng buhay. Parang tubig lang, pero gusto ko ito. Kasi alam ko, ang kasimplehan ang totong kaligayahan. May mga kaibigan ako na hiwalay sa asawa. May niloloko ang mister. May sumasakit ang ulo sa tigas ng ulo ng maanak. Kumpara sa kanila. Ayos na ako. Oh, nakaroon kami ng mga problema ni Richard. Pero narealis ko, walang perpektong pagsasama. Kung tatanggapin mo ang kabutihan ng isang tao, dapat handa ka ring tanggapin ang kapintasan niya. Kung magtitiwala ka, dapat handa ka rin na baka lokohin ka. Choice mo iyon. Hindi ako nagsisisi na pinakasalan ko siya.
lalo na ang pagkakaroon ng makaanak namin. At lalong hindi ko pinagsisihan yung mga panahon na mag-isa akong lumalaban. May natutunan ako sa mga araw na iyon. Sa buhay na ito, ang babae dapat umasalang sa sarili niya, maasahan ang maanak. Pero lalaki sila at magkakaroon ngang sariling buhay. Maasahan ang asawa. Pero nagbabago ang isip ng lalaki. Sarili mo lang ang hindi kailanman magtataksil sa'yo. Kaya hanggang ngayon, nagipon pa rin akong sarili kong pera. Nag-aaral pa rin ako ng magabagong skills. Nagahanda pa rin akong backup plan. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala kay Richard, kundi dahil nirespeto ko ang realidad. At dahil ayoko nang bumalik sa buhay kung saan nakaluhod, akong naglalampasong ng sahig, harap-harapang sinasabihang baok. At nag-impake ang gamit para umalis ng walang malinaw na patutunguhan. 4 na taon na ang kambal ngayon. Mas lalong nagiging kamukha namin sila ni Richard. Si Mateo, matigas ang ulo gaya niya. Si Maya, malalim mak-isip at madaling mak-alala. Gaya ko, minsan nakikita ko sila at naisip ko, malilit na kopya namin sila. Kapag lumaki na kaya sila, madada pa rin kaya sila babangon at sa huli. Matututunan din kayang mabuhay, kasama ang ibang tao kahit may mga sugat sana hindi. Sana makahanap silang taong mamahalin sila ng toto, walang pagdududa, walang paligoy-ligoy. Sana mas maging madali ang buhay nila kaysa sa akin. Pero salita lang iyan. Sila mismo ang lalakat sa sarili nilang landas. Bilang nanay, ang tanging magagawa ko lang ay itayo sila kapag nadapa sila. Pero hindi ko pwedeng lakarin ang buhay para sa kanila. Madalas sabihin ni Richard ngayon. Kapag malaki-laki na raw ang mga bata, magta-travel kami. Saan mo ba gustong pumunta, tanong niya? Kahit saan. Sagot ko. Basta makakasama tayong pamilya. Pagkasabi ko nun. Napaisip ako. Pamilya. Kailan ko ba itinuring na pamilya ko ang lalaking ito? Nung pinalitan ba niya ang kontrata? O nung madaling araw? Na tumakbo siya sa ospital karga ang anak namin? Nang walang sinalas o nung gabing lasing? Siya at sinabi niya sa akin ang lahat o baka simula pa lang noong una. Nung tinanong niya ako nga, nahirapan ka ba? Hindi ko alam kung kailan eksaktong nangyari. Pero ang alam ko, hindi na ako galit at wala na akong sinisisi. Gusto ko na lang palakihin ang mga anak namin kasama siya. At kapag nakapamilya na sila, makakapo na kami. Kaming dalawang matanda. Upo sa balkonahe. Magpaparaw. Panonorin ang mga apo na nagtatabuhan. At makatinginan ng hindi na kailangang magsalita. Siguro, yun ang magiging pinakamagandang ending ng buhay ko. Pero sino nga ba ang nakakalam ang buhay? Puno NG. Sorpresa. Walang makakasigurado. Tulad noong 26 na taong gulang ako. Sino bang maaakalang makakabuo? Ako ngang anak tulad noong ikasal kami ni Richard. Sino bang mag-aakalang abot kami sa ganitong araw at magmumukhang isang normal na pamilya, kaya walang dapat madaliin. Walang dapat katakutan. Anuman ang dumating. Aharapin ko? Iyan ang nag-isa at pinakamahalagang aral na natutunan ko sa lahat ng mga lumipas na taon.